Po ang itinuturing noon sa panahon niya na napakabuting tao at natitirang matuwid, palibasay namumuhay na kasama ang ating Panginoon Diyos. Ano po ba ang napakahalagang dapat na maunawaan ng tao sa nangyari sa panahon ni Noe? Mabuti po ay diyan tayo magpasimulang bumasa ng Biblia. Ganito po ang ating mababasa dito po sa Lucas sa 17, ang talata po ay 26, ganito po ang nakasulat. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Mga kaibigan, sa talata pong ito na ating binasa, ay ipinahayag mismo ng ating Panginoong Jesucristo na kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din po ang mangyayari sa kaarawan ng anak ng tao o ng Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan, napakahalagang matandaan po natin yan. Dahil ang nangyari noon sa panahon ni Noe ay muli pong mangyayari sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ba ang nangyari noon sa panahon ni Noe? Ganito naman po ang ating mababasa dito po sa Genesis sa 6, sa 1, 5, 7 at 17, ganito po ang ating mababasa. At nangyari nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at mga kaanak ng mga babae. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila, at ako narito. Ako'y magpapadagsa ng isang baha ng tubig sa ibabaw ng lupa, upang lipulin sa silong ng langit ang lahat ng laman na may hininga ng buhay. Ang lahat na nasa lupa ay mga mamatay. Mga kaibigan, ayon po sa mga talatang ating binasa, noong panahon po ni Noe ay ipinasya ng Panginoon Diyos na lipulin ang mga taong kanyang nilalang sa pamamagitan po ng bahang gunaw. Bakit po ito ipinasya ng Diyos? Ang sabi po kasi ng Biblia, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Kaya nga po ang sabi mismo ng ating Panginoon Diyos, ako'y magpapadagsa ng isang baha ng tubig sa ibabaw ng lupa, upang lipulin sa silong ng langit ang lahat ng laman na may hininga ng buhay. Ang lahat ng nasa lupa ay mga mamatay. Mga kaibigan, balikan po at tandaan natin ang sinabi kanina ng Panginoong Jesucristo dun sa unahang talata na ating binasa, na kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, gayon din ang mangyayari sa kaarawan ng Panginoong Jesucristo. Kaya, kung paanong noong panahon ni Noe ay may naganap na paglipol dahil nga po sa mabigat na kasamaang ginawa ng tao noon, may paglipol din po pagdating ng kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon siguro, nag-iisip na po ang iba sa inyo. Wala po bang pagkakataon na ibinigay ang Diyos noon sa tao para hindi makasama sa mga lilipulin? Di alamin po natin ang sagot dyan sa pamamagitan po ng patuloy na pagtuturo ng Biblia. Dito naman po sa unang Pedro, sa 3, ang talata po ay 20, ganito po ang ating mababasa. Na ng unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong, na sa loob nito'y kakaunti. Sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Mga kaibigan, nagbigay po ba noon ang Diyos ng pagkakataon sa tao para maligtas sa gagawin niyang paglipol? Opo. Ang sabi po ni Apostol Pedro, ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong.
Kaya kung papaanong may ginawang pagpapahinuhod ng Panginoon Diyos bago po niya nilipol ang unang sanlibutan, gayon din po bago dumating ang araw ng Panginoong Jesucristo. Magpapahinuhod din po ang Panginoon Diyos. Ang pagpapahinuhod po na ito, dapat pong samantalahin ng mga tao ngayon upang nang sa ganon, wag silang matulad sa mga napahamak noon sa panahon ni Noe. Ngayon, alamin po natin, paano po ba nagpahinuhod ang Diyos noon bago niya gunawin ang unang sanlibutan? Pakinggan po ninyo at ganitong itinuturo dito po sa ikalawang Pedro sa 2, ang talata po ay 5. Pakinggan po ninyo. Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. Paano po nagpahinuhod o nagbigay ng pagkakataon ang Diyos para pumaligtas ang mga tao noon sa pagkalipol? Ginamit po ng Diyos na kasangkapan si Noe upang ipaalam sa tao ang gagawin niyang paggunaw sa daigdig sa pamamagitan nga po ng baha. Tangi pa dito, ano po ang ipinagawa ng Diyos kay Noe upang maligtas ang tao? Inutusan po niya si Noe na ipangaral ang matuwid na pamumuhay na nais po ng Panginoon Diyos na gawin ng tao. Kaya lang, pinansin po ba ng mga tao noon ang pangangaral ni Noe para sila maligtas sa pagkalipol? Pakinggan po ninyo ang nakasulat dito po sa Lucas sa 17, ang talata po ay 27. Ganito po ang ating mababasa. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinapag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw, at nilipol silang lahat. Mga kaibigan, pinansin po ba ng mga tao noon ang pangangaral ni Noe? Hindi po Ano po katunayan? Ano po ang pinagkakaabalahang gawin ng mga tao noon bago dumating ang bahang gunaw? Yung mga karaniwang ginagawa ng mga tao sa araw-araw. Nagsisikain, nagsisiinom, nangag-aasawa. Ibig sabihin po nito, ang pinag-uukulan lamang nila ng pansin, at dito po sila libang na libang, ang mga bagay na ukol lamang po sa buhay na ito. Kaya ano po ang ibinunga noon? Nang dumating po ang baha, si Noe lamang po at ang kanyang sambahayan ang naligtas sa bahang gunaw. 8 katao lamang po silang naligtas. Si Noe, ang kanyang asawa, ang 3 anak nilang lalaki, at 3 mga manugang. Ngayon, mga kaibigan, ano po ba ang dapat po nating matutuhan sa nangyaring bahang gunaw sa panahon ni Noe? Bakit po napakahalagang ang kasaysayang ito na napatala po sa Biblia? Atin pong maunawaan. Ganito po ang dahilan. Pakinggan po ninyo ang patuloy na pagtuturo po sa atin ng Biblia dito po sa ikalawang Pedro sa 3, sa 5 hanggang 7 at 10. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na sa pamamagitan din ito ang sanglibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Mga kaibigan, ano po ang dapat nating matutuhan sa naganap na bahang gunaw noon sa panahon po ni Noe? Na hindi po natin dapat limutin na kung paano ang unang sanlibutan ay inapawan ng tubig at napahamak, meron din pong malaking kapahamakang magaganap sa araw ng pagdating ng Panginoong Jesucristo, na ito po ang araw ng paghuhukom. Saan po itinulad ang pagdating ng araw ng paghuhukom? Itinulad po yan sa pagdating ng isang magnanakaw, walang pasabi at bigla. Ano po ang malagim na kapahamakang mangyayari sa araw po ng paghuhukom? Ang sabi po sa talata,
Ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Mga kaibigan, isipin lamang po natin yun. Kung gaano kalaking kapahamakan ang magaganap. Ito po ang dapat nating matutunan sa nangyari noon. May darating din pong paglipol sa panahon natin ngayon. Ngayon, mga kaibigan, huwag tayong pumayag na matulad sa mga napahamak noon sa panahon po ni Noe. Ano po ang dapat nating gawin? Upang nang sa ganun ay huwag tayong matulad sa mga napahamak noon. O iti pakinggan po ninyo. Mismo ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa Mateo, sa 24 at ang talata po ay 44. Ganito po nakasulat. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Ano po ang katotohanan na ipinahayag ng Panginoong Jesucristo tungkol sa kanyang muling pagparito? Na yun nga po ang araw ng paghukom. Ang sabi niya, paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Kaya nga ayon kay Apostol Pedro, ang pagdating po ng araw ng paghuhukom ay tulad ng pagdating ng ng magnanakaw. Kaya ano po ang ibinili ng Panginoong Jesucristo upang hindi tayo mapahamak, hindi tayo mabigla sa araw ng paghukom? Ang sabi po mismo ng ating Panginoong Jesucristo, kaya nga kayo'y magsihanda naman. Mga kaibigan, sana po pakatandaan natin ito. Na ito nga po ang dahilan, kaya nga binabalikan natin yung